Samantala, dahil sa mataas na presyo ng kuryente, itinutulak sa Kamara ang panukalang batas na layong gawing abot kaya ang pagpapakabit ng solar energy sa bansa. At live mula sa Batasang Pambansa si Jap Regala sa detalye. Jap? Sofia, malinis na pagkukunan ng enerhiya para sa social housing program ang naging sentro ng talakayan o diskusyon sa Kamara ngayong hapon. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kamara sa kanyang nakaraang State of the Nation address. Yan ay kasunod ng panawagang gawing mas accessible ang pagkakabit ng solar panels sa mga kabahayan. Marami sa mga Pilipino ang gusto nang sumubok na lumipat at gumamit ng solar panels bilang kanilang pangunahing pagkukunan ng kuryente. Pero karamihan ay hindi kaya dahil sa tagal ng proseso at mahal na presyo ng pagpapakabit nito. Ito ang binigyan diin ng mga mambabata sa Committee on Housing and Urban Development na pinangungunahan ni Chairperson Marivic Copilar. Sa pagdinig, iginiit ang mahal na pagpapakabit ng solar panels na hindi nila kaya ng mga ordinaryong Pilipino. Sumisikat ang araw para sa ating lahat. Gayunpaman, hindi lahat ay nakikinabang sa enerhiya nito. Sa mga naririnig natin, pumapalo mula 300,000 hanggang 500,000 pesos ang halaga ng pagpapakabit ng solar panels. Masyado itong mahal at hindi kayang abutin ng pangkaraniwang manggagawa. Kaya sa ngayon, ang solar energy ay nananatiling pribilehiyo. Kaya naman isinusulong ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang House Bill No. 9270 na layong gawing abot kamay ng mga nasa vulnerable sector ang solar energy bilang kanilang pundasyon sa paggamit ng kuryente sa pang-araw-araw. We want to make solar energy more accessible by providing affordable, reliable, and sustainable electricity to beneficiaries of social housing projects, especially those in off-grid and disaster-prone communities. Gusto nating maging mura ang solar para sa mga komunidad na pinaka-vulnerable sa extreme weather conditions na nararanasan natin sa ngayon. Sinang-ayunan naman ito ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Aniya, mas maitutuon pa sa ibang mga pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino ang kanilang budget kapag ito ay naisabatas na. Isipin natin kung mas malaki ang matitipid ng ating mga kababayan sa kuryente, mas marami silang mailalaang pondo para sa pagkain, gamot at pag-aaral ng mga bata. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng eligibility para sa murang solar energy ang mga pamilyang naninirahan sa mga pabahay na madalas tamaan ng bagyo, disaster risk areas at malayo sa mga bayan. Buong suporta naman ang ipinaabot ng Department of Human Settlements and Urban Development at iba pang mga ahensya sa naturang panukala. Anila, mas maipopromote ng panukala ang paggamit ng malinis na enerhiya at mababawasan ang carbon emission ng bansa. Napapanahon din anila ito dahil sa isyu ng mataas na singil sa kuryente. Samantala, Sofia, dahil sa suporta ng mga ahensya at ng mga mambabatas, aprobado na ang panukala sa inisyal na deliberasyon at inaasahang sasailalim ito sa technical working group. Sofia. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.